Magandang araw mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin? Ngayon araw ay ang pag-aaralan natin ay ang pamamahala sa mga lalawigan at rehiyon. Balangkas ng pamahalaan, nakasulat sa konstitusyon o saligang batas ang balangkas ng pamahalaan. Mayroong itinalagang kaayusan para sa mga taong namumuno sa pamahalaan. Nakasaad sa konstitusyon na mayroong 3 sangay ng pamahalaan na may kani-kanyang tungkulin. 3 sangay ng pamahalaan. 1 sangay na tagapagbatas o lehislatura gumagawa ng mga batas, magbago nito, at maging magpawalang bisa nito. 2 sangay tagapagpaganap nagpapatupad ng mga batas. 3 sangay hudikatura may kapangyarihang maglinaw ng batas at lumutas ng mga sigalot tungkol sa pagpapatupad nito. Pamahalaang pambansa, ang pamamahala ng buong bansa ay nakasentro sa pamahalaang pambansa. Anumang desisyon ng mga namumuno sa pamahalaang pambansa ay may epekto sa lahat ng mamamayan. Sangay tagapagbatas, ito ay binubuo ng Kongreso. May 2 bahagi ito, ang Senado at ang kapulungan ng mga kinatawan. Gumagawa ng mga batas ang mga senador at kinatawan, o kongresista. Inihahanda nila ang mga panukalang batas at pinagbobotohan ito upang maging ganap na batas. Sangay tagapagpaganap, ito ay pinamumunuan ng Pangulo, o Presidente. May kapangyarihan siyang bumuo ng kanyang gabinete. Ito ay lupon ng mga opisyal na makatutulong niya sa pamamahala. Bawat kasapi ng gabinete ay may pinamumunuang kagawaran o ahensya. Maaaring humalili sa Pangulo ang pangalawang Pangulo, o Vice-Presidente. Sangay hudikatura, binubuo ng Korte Suprema at mababang korte o hukuman. Ang Korte Suprema ay ang pinakamataas na tagapagpaliwanag ng mga batas at tagapaggawad ng katarungan. Mayroong mga korteng panrehiyon, panlungsod, at pambayan, at maging espesyal na korte. Pamahalaang lokal, bago pa man nabuo ang Malayang Pilipinas, naorganisa na ang mga lalawigan at bayan, na dating tinatawag na probinsya at pueblo. Ang mga lalawigan, bayan, at barangay ay siyang bumubuo sa pamahalaang lokal. May isa ring autonomong rehiyon, ang BARMM, na may espesyal na katangian. Ang lalawigan ay nahahati pa sa mga bayan, at bawat bayan ay may mga barangay. Ang isang bayan ay maaaring lungsod o munisipalidad. Hangarin ng mga pamahalaang lokal na magkaroon ng laya na tahakin ang kaunlarang nais nito. Ang Pangulo ng Bansa ay ang may pangkalahatang pangangasiwa sa mga pamahalaang lokal, halos katulad din ng pamahalaang pambansa ang anyo ng mga pamahalaang lokal. Pamahalaang panlalawigan, ang gobernador ay ang pinuno ng isang lalawigan, kinakatawan niya ang sangay tagapagpaganap, ang opisina ng gobernador ay nasa Kapitolyo. Mayroon namang sangguniang panlalawigan na binubuo ng mga board member, tinatawag ding bokal sa ibang lugar, tungkulin ng sangguniang panlalawigan na gumawa ng mga kapasyahan at kautusan na nakasasakop sa lalawigan. Ito rin ang nagpapatibay ng pondo na gagastusin ng lalawigan sa buong taon. Ang sanggunian ay pinamamahalaan ng bise-gobernador. Ilan sa mga tungkulin ng gobernador ay ang mga sumusunod. Ipatupad ang mga batas at kautusan sa lalawigan, pangasiwaan ang mga programa, proyekto, at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Magplano para sa kaunlaran ng lalawigan, magmungkahi sa sanggunian ng mga kautusan para sa lalawigan. Magtalaga ng mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan. Makalikha ng pagkakakitaan at magamit ito sa pagpapaunlad ng lalawigan, ay pangasiwaan ng wasto ang pondo at likas na yaman ng lalawigan. Pamahalaang panlungsod o pamahalaang bayan, ang isang bayan ay maaaring lungsod o munisipalidad. Karamihan dito ay nasasakop ng isang lalawigan. Ang mayor o alkalde ang tumatayong tagapagpaganap sa buong lungsod o munisipalidad. Ang opisina ng mayor ay nasa City Hall o munisipyo. Katuwang niya ang sangguniang panlungsod o sangguniang bayan sa pamamahala sa pamamagitan ng paggawa ng mga kapasyahan at kautusan,
maging ng pagpapatibay ng pondo ng lungsod o munisipalidad. Ang sanggunian ay pinamahahalaan ng pangalawang mayor o bise-alkalde. Pamahalaang barangay, bawat bayan ay mayroong mga barangay, ang pinakamaliit na political na unit sa bansa. Nagsisilbing pinuno nito ay ang punong barangay o kapitan. Katuwang niya ang sangguniang barangay na binubuo ng mga kagawad. Ang sangguniang barangay ang gumagawa at nagpapatibay ng mga kautusan para sa barangay. Ang opisina ng mga opisyal na barangay ay nasa barangay hall. Pamamahala sa rehiyon. Para sa ibang mga rehiyon, binuo ang mga sanggunian sa panrehiyong kaunlaran, Regional Development Council o RDC. May tungkulin nitong gumawa ng direksyon ng kaunlarang ekonomiko at pampamayanan sa buong rehiyon. Bawat RDC ay binubuo ng mga gobernador at piling mayor ng rehiyon. Sa NCR, mayroon namang sanggunian ng Kalakhang Maynila, Metro Manila Council. Ito ay binubuo ng mga mayor ng Caloocanang, Maynila. Ang mga desisyon nito ay ipinatutupad na pangasiwaan sa pagpapaunlad ng Kalakhang Maynila, Metro Manila Development Authority o MMDA. Ilan sa mga tungkulin ng MMDA ay ang mga sumusunod. Paghahanda ng planong pangkaunlaran. Pagsasaayos ng transportasyon at trapiko. Pangungulekta ng basura, pagkontrol sa baha at drainahe, daluyan ng tubig. Paghahanda ng plano para sa lupaing urban, pagkontrol sa polusyon at pangangalaga sa kalinisan at pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at pagtulong tuwing may sakuna. Pamamahala sa BARMM. Espesyal naman ang pamamahala sa rehiyon ng BARMM. Dahil autonomo, binigyan nito ng mas malayang paraan ng pamamahala ng rehiyon sang-ayon sa katangiang pangkultura at pangkasaysayan nito. Formal na pasisinayan ang pamahalaang panrehiyon ng BARMM sa 2022. Nagmumula sa Parlamento ng Bangsamoro ang kapangyarihan ng pamahalaan. Ito ay ang sangay tagapagbatas at katumbas ng Kongreso sa pamahalaang pambansa. Karapatang bumoto, ang bansa ay sumusunod sa mga prinsipyo ng demokrasya. Ang halalan ay ang paraan ng pagpili ng pinuno na kakatawan sa mga mamamayan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagboto. Dahil sa pagboto, sinasabong ang tunay na kapangyarihan ay hawak ng mga mamamayan. Mga katangian ng mamamayan na maaaring bumoto. Mamamayan ng Pilipinas. Nasa edad 18 pataas, nakatira sa Pilipinas ng 1 taon pataas, at sa pook kung saan siya boboto ng 6 na buwan pataas, at hindi pinagbabawalan ng batas. Komisyon sa Halalan o Commission on Elections COMELEC, nangangasiwa ng mga halalan sa bansa. Tinitiyak nito na naisasagawa ang halalan ng maayos mula sa antas pambansa hanggang pambarangay. Sino mang naisa bumoto o tumakbo sa isang posisyon ay kailangan magparehistro sa COMELEC. Karaniwang ginagawa ang mga halalan tuwing 3 at 6 na taon. Ang araw ng halala ay laging isinasagawa tuwing 2 Lunes ng Mayo. Katangian ng mga pinuno. Bawat pinuno ay may mahalagang gampanin sa pagpapaunlad ng sariling lalawigan, bayan, o barangay. Kailangang matiyak na maihahalal ang mga pinuno na may mabuting layunin para sa lahat. Ilang katangian ng isang mabuting pinuno. Siya ay sumusunod sa mga batas na kanyang ipinatutupad. Siya ay handang magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang pamamahala. Siya ay handang kumilos agad sa mga suliranin ng mga mamamayan. Siya ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng kanyang nasasakupan. Siya ay walang bahid ng katiwalian. Siya ay may plano para mapaunlad ang pamumuhay ng lahat. Tandaan, hindi batayan sa pagpili ng isang pinuno ang pagiging sikat o kamag-anak ng nanunungkulan, kundi ito ay dapat nakabatay sa kakayahan at hanggarang tunay na makapaglingkod. Hindi natatapos ang tungkulin ng mga mamamayan sa pagboto lamang, kailangang magmatsyag din upang matiyak na ginagawa ng tama ng mga pinuno ang kanilang tungkulin.
Maraming salamat sa inyong pakikinig, nawa ay may natutunan kayo sa aking video, mag-like, share and subscribe na para sa mas marami pang educational content.